Mapagpalang araw sa ating lahat, mga kaibigan at mga kababayan. Pagpalain tayo ng ating Panginoon sa pagbabasa natin ngayon. Dito tayo sa Hebreo 13 verse 5. Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have. For he hath said, I will never leave thee nor forsake thee. Pinapag-ingat tayo sa pag-ibig ng salapi, mga kaibigan at mga kababayan. Magkasya tayo kung ano ang tinatangkilik natin. Yun ang sinasabi. Dahil sa anumang paraan ay hindi kita pagkukulangin o hindi kita pababayaan. Yun ang ating binasa. Mga kaibigan at mga kababayan, ito ay napakalaking challenge para sa atin. Sino ba naman ang taong hindi nangangailangan ng pera? Hindi ba? Lahat tayo nangangailangan. Pero, pinaalala lang tayo na huwag tayong mapag-ibig sa mga ganyan, mga bagay. Ang dami ngayon, mga kaibigan at mga kababayan, nababalitaan natin na kahit na mga taong nagmimensahe, nagpapahayag ng salita ng Panginoon, natutokso ng dahil sa pag-iibig sa pera, salapi. Kung minsan, yung pananampalataya nila, kailangan umunlad din sila sa kanilang buhay. Yun ang kanilang gusto. At ang pananampalataya, kung minsan ay hindi na nagagawa ng mabuti. Hindi na siya nakapaglilingkod sapagkat doon na nahuhumaling sa mga pera. Kaya ang sabi ng Panginoon, walang taong makapaglilingkod ng sabay ng dalawang Panginoon sapagkat mamahalin niya ang isa at ihiwan niya ang isa. Kaya mga kaibigan, ang daming nawawala sa pananampalataya o nakakagawa ng masama kahit nakatagapagturo pa sila ng salita ng Panginoon sapagkat nahuhumaling sila sa pag-ibig ng salapi o ng kayamanan sa sanlibutan ito. Gusto nilang magkaroon ng lahat ng kagamitan. Gusto nilang hindi sila nagkukulang. Isabi naman ng Panginoon, kahit hindi ka naman mayaman, hindi ka naman magkukulang. Kahit hindi ka maraming kayamanan o salapi. Pero ano ang ating nakikita, mga kaibigan at mga kababayan? Sila ba ay nakukulangan sa pananampalataya sa Panginoon? Kaya naghahanap pa sila ng ibang mga bagay. Gusto pa nilang umunlad ng mga bagay dito sa sanlibutan. Kaya tuloy ang karamihan sa atin, ang karamihan sa mga tao, kahit na yung mga nagtuturo ng salita ng Panginoon ay nadidiskarel. Naririnig natin yan. Hindi ko na ibabanggitin kung sino-sino pa yan. Pero alam natin yan na sila ay mga tagapagturo ng salita ng Panginoon. Kaya iwasan natin, mga kaibigan. Yung iba naman dito sa social media, alam natin, mga kaibigan, kahit medyo malaswa, ginagawa, kahit sugal, ipopromote para lang magkapera. Di ba? Ano ba ang layunin noon? No? Para ang tao ay magkasala, para na mahumaling sila sa pag-ibig sa salapi o kung minsan nakakagawa ng masama. No? Kaya mga kaibigan at mga kababayan, yung pagkahumaling sa salapi ay pinaiingat sa atin ng Panginoon. Masama. Bagaman kailangan natin ang mga bagay na yan, pero huwag natin silang kahumalingan sapagkat yan ay isang silo sa ating kaligtasan. Kaya mga kaibigan at mga kababayan, matuto tayo maging kontento kung anong mayroon tayo. Ipagpasalamat natin sa Panginoon. Lahat ng bagay, mabuti ang ating katawan, nakakapagtrabaho tayo, anuman ang katayuan natin sa buhay, di ba? Kailangan maging masaya tayo kasama ang ating Panginoon. Magandang araw sa ating lahat, pagpalain tayo ng ating tagapagligtas na si Yeshua Mesaya.